Hello, hi there! Ngayon, meron tayong experiment transforming a seawater into salt. Do you believe that that seawater can be really transformed into salt? So there's only one way to find out. We gonna make is salt coming from the seawater. That sounds interesting. What are you waiting for? Let's go! Get seawater! Mayroon tayong 1.5 water container. Let's see kung gaano karami ang magagawa nating salt out from a 1.5 seawater. Hey! Do you really believe that seawater can be transformed into salt? Sharpie! What? Kuha ng water si Jared for our experiment. Bring it in the house and we're gonna cook to make it a salt. Alright. Is this seawater, baby? Yep. Yep. Alright. Let's go. And so today, hindi tayo magluluto ng pagkain, pero magluluto pa rin tayo ng tubig dagat. Oo, tama ang narinig ninyo. Gagamit tayo ng apoy, kahoy, at pasensya na kasi ang lulutuin natin ngayon ay asin. So unang step, sindihan ng apoy. Dahil matagal-tagal ito, gagamit tayo ng firewood para steady ang init. Ilagay na natin ang tubig dagat sa kaldero at hayaan natin itong kumulo at kumulo at kumulo. Habang kumukulo ang tubig, unti-unti itong nag-evaporate o nawawala sa hangin bilang singaw. At habang nauubos ang tubig, dahan-dahan may natitira lang sa ilalim. Tada! Tingnan nyo, asin. Galing mismo ito sa dagat at niluto lang sa apoy. So yun. No? Smell natin. Kumintindihan kung salt nga. Okay, tikman na natin. Kunti lang. Alat nga. Kasi kahit natural, maalat pa rin to. Ano naman siya? Asin na asin. Maalat. Pero ang saya kasi sarili nating gawa. Parang mini factory sa bahay. Kaya't mga kaibigan, kung may access kayo sa malinis sa tubig dagat, pwede nyo ring subukan to. Siyempre, kasama ang matatanda. You taste it? Yeah, can you taste? You want to taste? So, yun mga boys. Ang experiment natin, hindi busted. Science plus cooking equals astig na learning. So don't forget to like, subscribe, and comment kung ano pa ang gusto nyong i-experiment natin next week. Hanggang sa susunod, paalam mga ka-scientist. Okay, so that's